Hello guys! Welcome back again sa aking account. Thank you very much sa inyong pagpa-follow sa akin, Lucky. At ito, nagbabalik na naman ang inyong lingkod, hindi upang magbenta. Yan. So, tigil muna tayo sa pagbebenta at tigil muna tayo sa mga live ng ating buhay at mga kung ano-anong adventure natin. So, ngayon, ituturo ko sa inyo na ay karunungan muna. Okay? Karunungan. Ituturo ko sa inyo ngayon ay paano nga ba mag-install ng OBS Studio sa ating mga desktop. Yan ay ituturo ko sa inyo dahil ngayon ay usong-uso. Usong-uso ngayon ang mga live streaming, live selling, tsaka mga content creator. Yan, usong-uso na ngayon. So, kailangan nyo to. Baka hindi pa kayo gumagamit nito dahil ito ay free. Free application na pwede nating gamitin. Wala pong bayad. Kaya ituturo ko sa inyo, hindi nyo rin po ako babayaran. Ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit itong OBS Studio. Okay? So, bago naman tayo magdire-diretso, follow nyo naman yung channel ko and click nyo naman yung like and thumbs up at mag-comment na rin kayo dyan. Okay? Kung may mga question, sasagutin natin yan. So, una, paano nga ba mag-install ng OBS Studio? So, pwede kayong gumamit ng yan. Pwede nyo gamitin itong Edge browser or itong Google Chrome. So, nasa sa inyo yan. So, depende kung anong browser ang ginagamit nyo. Pero madalas, mas maraming gumagamit ng Google Chrome. So, click natin itong Google Chrome. Yan. X muna natin to. Set later. Yan. So, search natin yung OBS. Lagyan nito free OBS. Yan. So, piliin po natin yung kauna-unahan. Ayan. Sa mismong website ng OBS Studio. Tapos, click natin itong Open Broadcaster Software. Yan. Yan. Pag nakita nyo na po yan, lalabas yung kanilang page. At meron po tayong pagpipilian dito. Depende po ito kung anong gamit nyo pong operating system. Kung ang gamit nyo po ay Windows, ito po ang i-click po natin. Ito po ay sumusuporta sa Windows 10 and 11. Pag naman Mac OS, yan, sumusuport din yan sa Mac OS 12.0 or newer. Or fair din po ang mga Linux operating system. So, nasa sa inyo yan, no? So, ang piliin na lang natin itong Windows. Baka Windows kayo. Pero kung Mac OS kayo, click nyo lang po yung Mac OS. Pag Linux, Linux din po. So, ang pipilinan ngayon ay Windows. Click natin itong Windows. Ayan, sabi dyan, thank you for downloading OBS Studio. So, antayin natin yan. So, pag lumabas po yung ganito, kaya kagaya nyan, ayan, lumabas na po sa taas. Sabi dyan, na-download na po yung ating OBS. So, pwede nyo i-click tong install exe or pwede nyo i-click tong parang folder na to. Yan, sa upper right corner. Nakikita nyo ba yung aking mouse? Yan, click nyo lang po ito. Yan, lalabas dito sa ating folder. Yan, ito yung ating in-download. Ayan. OBS Studio 32.2.2. Yan po ang ating install. Double click nyo lang po yan. 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 Pag naklik nyo lang po yan, sabi yan, do you want to allow this app to make changes to your device? Siyempre, gusto natin yan kasi i-install nga na po natin yung OBS natin. So, click natin itong yes. Tapos, welcome to OBS Studio 32.2 setup. Click nyo lang itong next. Tapos, next ulit. Yan. So, pili kayo ng destination folder. Pero kung ayaw nyo nang mahirapan, click nyo lang itong install. Pero ako, mamimili ako eh. Gusto ko doon sa dito. Sa letter D. Sa yan, sa app installed. Yan. Okay ko na yan. Pero kung lalabas na itong ganito nyo sa inyo,
pag lumabas na po itong ganito, pwede nyo na i-click agad itong install. Sabi dyan, OBS files being used by the following application, Microsoft Edge. Please close this application to continue setup. So, pag lumalabas yung ganyan, cancel nyo muna, and then, X nyo muna tong, yan, yung mga nakalabas na yan. Tapos, double click nyo ulit itong ating download. Yes. Next. Next. Ayan. So, pwede nyo install agad. Pero ako, pipili ako. Ayan. Piliin ko letter D. App installed. Okay. Ayan. So, pag lumabas po yung ganito sa inyo, click nyo lang po yung install. Ayan. Mag-install na yan. So, medyo matagal-tagal po ito. So, wag po kayong maiinip. So, ang gamit natin ngayon ay cellphone lang. Kasi pwede sana tayong mag-video gamit ang ating desktop, gamit ang ating OBS, pero hindi nyo makikita yung pag-install ng OBS. Kaya, minarapat ko na gamitin ay cellphone para makita nyo. Ayan, lalabas yan. Sabi yan, completed setup. So, pwede nyo na pong click ang finish. Tapos malalaunch na yung OBS Studio. Click nyo lang itong finish. Yan. Antayin natin lumabas yung OBS na gagamitin natin. So, exit natin to para wala po tayong ibang makita. So, ayan. Meron na po tayong icon ng OBS Studio. Yan. Lumabas na. So, ito na po yung ating OBS na pinakabago. 32.2.2. Ayan. So, pwede po tayong pumili dito pag lumabas to. Ayan, pwede tayong ano bang gamit ng OBS nyo. Pwedeng optimize for streaming, recording is secondary, or optimize just for recording. I will only be using the virtual camera. So, mamili kayo dyan, no? Kung anong type nyo po. Pero ako pipiliin ko yung kauna-unahan, kaya click ko tong next. Ayan. Tapos, ito po yung resolution. So, huwag nyo na pong galawin yan. Click nyo lang po itong next. Tapos, yan. Click nyo lang po. Pwede nyo piliin itong Twitch or mamili po kayo kung anong gamit nyo pong platform. Yan. So, tayo sa Twitch na lang tayo. Okay? So, X na natin to. Yan. So, ito na po yung OBS. So, hindi pa po ito gumagana. So, una, paano ba ginagamit? Okay, papaganahin na po natin. No? So, una ay kung meron kayong microphone o kung meron kayong camera, unahin natin tong camera. Okay, dapat po meron tayong nakikita dyan no? So, unahin natin yan. So, ito yung camera, unahin natin. So, kung meron kayong camera, yan, tututo ko kayo sa aking computer. Yan, nakikita nyo yung computer ko. So, dito sa bandang kaliwa, click nyo lang po itong positive. Yan. Upper left corner. Yan. Tapos pili po tayo dito ng video capture device. Ayun. Yan. Video capture device. Yan. Click nyo lang po yan. Tapos click nyo po itong add a new video capture device. Yan. So, pipili po kayo kung anong camera ang naka-install sa inyo. Sa akin naman po, isang camera lang. Ayan, ito yung camera ko. Oh. Yan, di ba? Pwede nyo po siyang piliin, tapos okay po natin. Okay? So, meron na tayong camera. Yan. Pwede nating liitan yung camera natin, or pwede namang malaki pag gusto nyong nakaharap sa inyo at nagre-record kayo ng inyong mga ginagawa, inyong face. So, isesentro nyo lang po yan sa screen dito. Ayan. Yung black na yan. Sentro nyo lang po at sigurado mare-record na yung inyong mga ginagawa. Ayan. Sentro nyo lang. Ayan.
Yan. Okay? Ngayon, next naman, kung ito ang re-record nyo, yung mukha nyo, pwede yan. Click nyo lang po itong start recording at magsalita na kayo ng mga sasabihin nyo. Next. Okay, next ay yun naman pong magre-record naman kayo ng inyong mga ginagawa sa inyong computer. So, simple lang naman yan. So, click nyo lang itong positive sa lower left corner. Positive. Tapos, piliin po natin yung display capture. So, yung po mga lumalabas dito sa ating monitor. Okay, click nyo itong display capture. Tapos, click nyo itong add new display capture. Tapos, yan, naka-automatic ka. Minsan, hindi po kasi nadidetect eh. So, ima-manual natin. Click natin itong display. Yan, lalabas na po yung inyong monitor. Kung anong model yan. Kagaya nito, Dell po ito. Ayan, lumabas Dell. Okay. So, click natin itong OK. So, ayan na. So, ayan na po yung ating monitor. Nakikita natin yung ating ginagawa ngayon. Okay. So, kung meron kayong ipinapakita dyan sa inyong desktop, pwede nyong ilagay yung inyong video sa corner. Yan. So, pwede nyo pong itong baliitin. Yan. Para maging sentro siya. Yan. Ilagay nyo sa corner. So, kung kayo po ay nagpapakita ng PowerPoint presentation, pwede dyan. Okay? So, okay na yan, ano? Kung yan lang ang ating sources, itong ating display, okay, ito ang ating monitor, at saka meron po tayong video. Ngayon, kung meron tayong microphone, okay, kagaya nito, ito po ang microphone natin. Yan. So, pupunta naman po ulit kayo sa lower left corner ng positive. Yan. Tapos, click nyo itong audio input capture. Yan. So, click nyo itong positive, a new audio input capture. Yan. Tapos, naka-default dyan. Pili po kayo ng inyong microphone. Kung anong microphone ang gamit nyo. Akin, ito pong USB. Okay niyan. So, makikita nyo sa baba, pwede na tayo magsalita. Hello, 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 hello. Yan o. Hello, 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 hello. Okay na po, no? Ngayon, kung merong mic yung desktop, makikita nyo dyan. Kung ang gamit nyo ay mga laptop or kung may gamit kayong additional microphone. So, ayan. So, kompleto na. Pwede na po tayong mag-live stream. So, gagawin nyo lang. Click nyo lang itong start streaming. Kung kayo po ay maibebenta or gagamit ng PowerPoint presentation or gusto nyo mag-record lang na inyong mga ginagawa. Yan. Subukan natin, ha. Click natin itong start recording. Yan. So, punta tayo ngayon sa ating yan. So, kita nyo, yan ang ating mga ginagawa dito, nare-record dyan. Lahat ng ginagawa natin nare-record. Halimbawa tayo po ay magse-search ng ano i-search natin? Search natin ng kunyari lizard. Yan. So, lahat ng ginagawa natin, yan, mare-record po yan doon sa OBS. Yan, pag binasa natin to, yan, pag pinapakita natin yan sa mga ating mga kausap o nire-record natin, gumagawa tayo ng recording, nare-record po lahat yan. Yan, pag tapos na, click nyo lang po sa baba yung OBS na logo. Yan. Sa ating taskbar. Tapos, click nyo lang po itong stop. Yan. So, naka-record na po yung mga ginawa natin na yun. So, para po malaman natin, minimize natin to. Tapos, punta po tayo dito sa ating folder. Yan. Okay. Click nyo itong folder. Tapos, click nyo po itong video. Yan. Ito na po yung ating first recording na video. Click nyo na po yan. Yan. Pwede nyo po yung i-edit gamit ang mga iba pang application. Pwedeng CapCut. Yan. Sa mga susunod na pagkakataon, tuturo ko sa inyo paano mag-edit sa CapCut. Yan. Yung mga ginawa natin kanina. Di ba? Nakita nyo? So, na-record yung ginagawa natin. So, ayos na. No? Pwede na natin itong i-edit sa CapCut. So, ayan guys. So, I hope natuto po tayo sa
install ng OBS Studio at natuto tayo kung paano mag-record. Sa mga susunod, bibigyan ko kayo ng mga tip sa mga application na libre gamitin at tuturuan ko kayo paano gamitin yan. So, thank you guys. At click nyo naman, follow nyo naman ako lagi at click nyo mga dapat i-click dyan, like, share, and etc. etc. Thank you very much.